Nasubukan niyo na ba siyang ipatingin sa doktor? Opo, kaso hindi naman tumatalab yung mga gamot. Sinubukan na rin namin siyang painumin ng gamot na pampatulog. Kaso ayaw niyang inumin. Anong nararamdaman mo tungkol doon? Wala po. Ano po ba kasi yun? Iyon ay ang mutya ng aswang. Aswang? Sinasabi niyo po ba na aswang yung nagpapakita sa amin ni Rod? Kung ganoon, bakit pating ito si Boy ay pinarusahan mo? Hindi na natutulog ang batang to dahil sa'yo. Dahil kinukonsinti niya yung kaibigan niyang manunulot. Traidor sila! Traidor! Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elvira. Ako po ay isang mananahi dito sa baryo namin sa Iloilo. Minsan po may isang customer kami na habang nag-aantay ng kanyang ipinaparepair na damit ay nakikinig ito ng kwentong aswang. Sa kanya ko po narinig ang inyong channel. Kaya pagdating ko po sa bahay ay pinakinggan ko ang ilan sa inyong mga uploads. Nakakatakot ang mga kwento. Naalala ko tuloy yung isang pangyayari sa buhay naming pamilya na naghatid ng kilabot sa bawat isa sa amin. Nangyari po ito taong 1991 dito sa aming baryo sa probinsya ng Iloilo. Hindi po talaga ako naniniwala sa mga aswang at mga maligno noong araw. Sabi ko ay panakot lang iyon ng mga matatandang hindi marunong magsalawal. Pero hindi ko inakala na magiging biktima ng ganitong klaseng nilalang ang aking anak na si Boy. Mabait po at masayahing bata si Boy. Pero isang araw ay napansin naming bigla siyang nanamlay. Hindi umiimik at hindi namin nakakausap ng maayos. Ilang araw pa ay nakita naming parang lumalaki at nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. Sinuri namin kung ano ang sanhi noon hanggang sa natuklasan namin ang totoong dahilan. Makailang beses namin siyang ipinadoktor pero hindi po siya gumaling. Bagkus ay lalo siyang lumalala. Hanggang isang minsan, may isa akong kaibigan na nagtanong sa akin kung naniniwala ba daw ako sa mga kulam o mga naparusahan ng engkanto. Kasi daw meron siyang mairekomendang albularyo. Bagamat hindi ako tunay na sang-ayon sa ideyang iyon, ay sinubukan ko siyang dalhin sa nasabing albularyong iyon. Sabi nga ng asawa ko, wala namang mawawala kung ating susubukan. At doon nga namin nakilala si Ka Temyong, isang manggagamot sa kabilang barangay. Pagbungat pa lang namin sa kanyang bakuran ay sinalubong na kami kaagad ng matanda. Sabi niya ay kanina pa daw niya kami inaantay. Nagtaka ako kasi nga pasikreto pa nga ang ginawa naming iyon na pagpapakonsulta sa kanya. Pero bakit alam niya? Siguro napansin niya ang pangungunot ng aking noo kaya sabi niya may kakayahan daw siya na malaman kung sino ang magiging bisita niya. Nasa isip ko noon na baka inuuto lang ako noong matanda at kasama din iyon sa kanyang drama para mas maging kapani-paniwala siya. Sinakyan ko na lamang ang paandar niyang iyon. Hindi niya muna pinapasok ang mag-ama ko sa loob. Ako ang unang niyang kinausap sa isang bahay na tinuturing nilang parang kanyang kapilya. Sa pagmamasid ko sa loob ay nalaman kong isang Rizalista ang albularyong iyon. Mayroon siyang kopya ng isang lumang larawan kasi ni Rizal. Mayroon din akong nakita na isang larawan ng isang tatsulok na may isang mata sa gitna. Sa loob ay panay tanong lamang siya sa kalagayan ng aking anak. Ano ba ang problema ng anak mo? Ka Temyong, hindi po siya nakakatulog.
Gaano na katagal po ito nangyayari, Mrs.? Hindi ho ako sigurado. Pero buhat po nung natuklasan namin yan, magdadalawang linggo na po. Talaga? Nakaya niyang hindi matulog ng ganong katagal? Minsan, nakakatulog naman ho saglit kapag sinasamahan ko. Kaya lang, pag naiiwan siyang mag-isa, kahit segundo lang ay magigising siya bigla at nagsisisigaw. Nasubukan niyo na ba siyang ipatingin sa doktor? Opo, kaso hindi naman tumatalab yung mga gamot. Sinubukan na rin namin siyang painumin ng gamot na pampatulog. Kaso ayaw niyang inumin. Ganun ba? Opo, normal lang naman lahat ng mga test ng batang yan. Nagtataka nga ang mga doktor kung bakit nagkakaganyan ang anak ko. Tapos, may isang batang doktor na nagsabi na kung gusto raw namin subukan po naming dalhin at ipatingin sa inyo. Mabuti naman ho at dinala niyo siya rito. Lahat po ng pwedeng gawin para gumaling ang anak ko, gagawin ko ho. O sige, titingnan ko kung ano ang may tutulong ko. Pwede ko ba siyang makausap? Opo. Gusto ko sana kaming dalawa lang ang mag-uusap. Po? Pwede kang pumesto sa likod ng dingding na yan, sa tabi ng altar ko. Siguraduhin mong hindi ka niya makikita. Saka, huwag kang gagawa ng ingay. Ano man yung maririnig mong pag-uusapan namin. Sige ho. Sige na, magtago ka na dyan. At ipapatawag ko na siya sa mga kasamahan ko. Kuya Bari, nagkubli na nga ako sa likod ng dingding na itinuro niya. Doon ako prenting na upo sa isang upuang kahoy at hinintay ang mga susunod na pangyayari. Hanggang sa maya-maya ay nakarinig ako ng mga yabag na tila papalapit. Sige, maupo ka. Anong pangalan mo iyo? Huwag kang matakot. Andito ako para tulungan ka. Tulungan? Paano? Baka painumin mo rin ako ng mga nakakasukang gamot. Hindi pa siguro. Kailangan ko pa kasing malaman kung bakit ka nagkakaganyan. Ano ba yung pinoproblema mo? Sabihin mo sa akin, ba't hindi ka natutulog? Ay, takot ka bang matulog? Hindi po ako takot matulog. Ang totoo po gustong-gusto ko nang matulog. Kaso ano? Nakakatakot po ako magising. Ha? Bakit naman? Natatakot po ako doon sa matandang babae na palaging nakabantay sa tuwing magigising ako. Matanda? Sinong matanda? Hindi ko po siya kilala. Kung ganun ay, hindi talaga sakit ang dumapo sa'yo. Opo, hindi po. Pero, alam mo naman na hindi ka pwedeng hindi matulog habang buhay. Alam ko naman po na hindi magandang plano itong ginagawa ko Pakiramdam ko mamamatay ako namang oras dahil sa ginagawa ko. Pero ito lang po naisip kong paraan. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Basta wag ko lang makita siya sa pagising ko. Bakit hindi mo sinubukang uminom ng mga gamot na galing sa doktor? Hindi ko po talaga iinumin yun. Lalo na yung mga gamot pang patulog. Kasi matalino siya. Alam niya kung anong oras ako nagigising at kung kailan ako nag-iisa. Kaya hindi ako matutulog. Hindi ako susuko kahit ano pa ang mangyari. Yung kaibigan mong si Rod, ganyan din ang ginagawa niya, diba? Po, paano niyo nalaman na ganito rin ang nararanasan ni Rod? Hindi na importante yon kung paano. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa inyo? Mahirap pong ikwento. Masyado na pong maraming nangyari. Kaya kong makinig. Kaya sige na, magsimula ka nang magkwento. Nakinig din ako sa bawat salitang binitawan ng anak ko. Hindi pala simple lang ang dinadala niyang pasakit. Mas malubha pa pala ito sa inaasahan ko. Ang aking kamay ay inilagay ko pa nga sa aking labi para hindi makalikha ng anumang ingay na maaaring makaistorbo sa kanilang pag-uusap. Sabi niya ay nagsimula ang lahat nang mamatay ang kaibigan nilang si Eman. Tinanong ng matanda kung ano ang kinalaman ng aking anak tungkol kay Eman.
Wala akong kasalanan sa kanya. Gusto mo bang gumaling, bata? Ano po bang tanong yan? Siyempre, kaya nga po kami nandito, di ba? Kasi may nagsabi sa amin na baka matulungan niyo po ako. Tutulungan kita kung tutulungan mo rin ako. Po? Maging tapat ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang lahat na nangyari. Ano pa ba ang gusto niyong malaman? Anong kinalaman nyo sa pagkamatay ng kaibigan nyo? Wala nga sabi akong kinalaman doon. Ba't ba ang kulit niyo? Narinig kong garalgal na ang boses niya habang kinakausap ang matandang albularyo. O sige, sabi mo eh. Siya nga pala, yung matandang sinasabi mo. Pwede mo ba siyang ilarawan? Sa palagay ko nasa mahigit 80 na siya. Yung matandang yun. Hindi naman talaga nakakatakot yung kabuuan niya. Kaya nga lang, yung mga mata niya. Anong meron sa mga mata niya? Yung isa mo pang kaibigan, kamusta na siya ngayon? Mas nauna pang nagpakita sa kanya yung matanda. Hindi ba siya nagsabi sa magulang niya? O kaya nagsumbong man lang sila sa mga pulis? Nagsabi naman daw po sila. Kaso wala naman daw po nakitang ibang tao nung nag-imbestiga sila. Alam mo bang, kilala ko na kung sino ang matandang tinutukoy mo? Sino po siya? At bakit niya po kami ginaganto ni Rod? Sagutin mo muna yung tinatanong ko. Anong kinalaman niyo sa pagkamatay ni Eman? Wala naman po talaga akong kasalanan dun. Pero aamin na ho ako. Ilang araw na din po kasi siyang nangungulit sa akin kung ano-anong kinakwento niya. Nakakairita nga kasi. Hindi naman ako interesado sa mga yun. Puro kwento sa buhay niya na parang siya lang yung magaling, na siya yung gwapo, na siya yung perpekto. Tapos, ano pang sinabi niya sa inyo? Hindi ko po siya maintindihan noon. Basta may sinabi siya tungkol sa itim na mutya. Marami ba kayong nakakaalam nun? Kami lang po ni Rod. Anong nararamdaman mo tungkol doon? Wala po. Ano po ba kasi yun? Iyon ay ang mutya ng aswang. Aswang? Sinasabi niyo po ba na aswang yung nagpapakita sa amin ni Rod? Paano kung sabihin kong Nung kwento ba to sa inyo, hindi ba lang ba kayo nag-alala? Hindi naman ho. Kasi hindi naman namin siniseryoso yung sinasabi niya. Kasi hindi naman po kami naniniwala sa aswang. Paano kung sabihin ko sa'yo na totoo ang aswang? Mayroon pa po ba akong dapat hindi paniwalaan ngayon? Sa nangyayari sa akin, lahat ng kababalaghan ay paniniwalaan ko na. Kasi nga totoo naman talaga sila. At yun ang dahilan kung bakit hindi ka nakakatulog. Pero paano po ako gagaling? May ilan pa akong itatanong sa'yo. Ano pa po yun? Naalala mo pa ba kung kailan kayo huling nagkausap ni Eman? Opo, ito po yung araw bago niya po kinitil yung sarili niyang buhay. Isinunod na isinalaysay ng aking anak ang mga naganap nang dalawin nila ang kaibigan nilang si Eman. Nakaupo raw ito sa tabi ng bintana noon, nakatanaw sa malayo kahit wala namang tinitignan. Ayaw nitong makipag-usap kahit kanino. Nagpatuloy sa pagkukwento ang anak ko. Tahimik lang akong nakikinig sa aking pinagkukublihan. Ang payat niya po sobra, tapos maputla. Sinabi niya ba sa'yo kung ano ang problema niya? Hindi po Pwede nating alamin kung gusto mo. May kinalaman po ba to sa sakit ko? Pwedeng oo, pwede rin hindi. Pero wala namang mawawala kung gagawin natin. Sige po, kayo na po ang bahala. Ang importante po gusto ko nang makatulog at magising na mapayapa. Akin na ang mga kamay mo. Hindi ko na napigilang sumilip nang biglang pumuno sa silid na iyon ang katahimikan. Nakita kong hawak-hawak ng matandang albularyo ang mga kamay ng aking anak. May inipit siya sa pagitan ng mga daliri nito. Nakapikit noon si Boy. Bumalik na ako sa dati kong pwesto dahil baka masira ko pa ang ginagawang panggagamot ni Ka Temyong. Nang bigla akong nakarinig ng malakas na atungal.
Muntik na akong mapalabas sa aking pinagkukublihan pero sinaway ako ng matanda. Hinawakan nito ang ulo ng anak ko at gayon din ang suot niyang kwintas na may palamuti ng pangil. Hindi ko alam nung una kung ano po iyon, pero nung nagkausap kami ng mga kasamahan niya ay sinabi nilang pangil daw ito ng buwaya. Ang boses naman ng anak ko biglang nagbago. Parang dalawang boses yung naririnig ko. Magpakilala ka sa akin. Sino ka? Ano ang pangalan mo? Huwag mo kong tawanan. Kaya kitang patayin ngayon din kung hindi ka makikipag-usap sa akin ng matino. Papatayin mo ako? Kung unahin ko kayang patayin ng batang to. Sa palagay mo ba ay hahayaan kong gawin mo yun? Pero na lang kung mas malakas ka sa akin. Inahamon mo ba ako, tanda? Lisanin mo ngayon din ang katawan ng batang ito at wag na wag mo na siyang gagambalain. Hindi! Mas malakas ako sa'yo. Hindi mo ko kaya. Nakita kong sinakal ni Katemyong ang anak ko at inilapit sa mukha niya ang kwintas. Maya-maya ay sinugatan niya ito sa mukha. Nais kong lumabas at ilayo sa albularyo ang anak ko dahil sa nakita kong pananakit niya dito. Pero natigilan ako nang lumingon ito sa direksyon kung nasaan ako. Muli akong nagkubli sa aking pinagtataguan at panay ang pahid ko sa mga luhang tumutulo sa aking pisngi. Impit ang naging pag-iyak ko sa eksenang iyon. Hindi ko na nakilala ang aking anak. Para siyang naging anyong demonyo sa aking paningin. Nawala ang maamong mukha ng aking anak. Galit na galit ang anyo nito at itim na itim ang kanyang buong mata. Sumisigaw ito sa sakit sa ginawang pagsugat ni Katemyong sa kanyang mukha. Hanggat di mo nilulubayan ng batang to, pupunuin ko ng marka ang buong katawan at mukha mo. Kilala kita at pwede kong ibunyag sa lahat ang sikreto mo. Wag! Tama na! Sige na! Panalo ka na! Bakit mo ba ito ginagawa sa mga bata? Dahil sila ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang apo kong si Eman. Nagulat ako sa aking narinig. Galing pala sa pamilya nila Eman ang nagpapahirap sa anak ko. Hindi ko alam na may lahi palang aswang ang pamilyang iyon. Kilala ko naman kasi sila, lalong-lalo na ang ina ni Eman. Nakakasama ko ito sa mga aktibidades sa eskwelahan at isa ito sa kasundo ko sa aming barangay. Mababait sila at palakaibigan. Mahusay din silang makisama. Nagpakamatay siya dahil inagaw sa kanya ng Rod, yung kasintahan niya. Kung ganoon, bakit pating ito si Boy ay pinarusahan mo? Hindi na natutulog ang batang to dahil sa'yo. Dahil kinukonsinti niya yung kaibigan niyang manunulot. Traidor sila! Traidor! Paano mo nalaman yan na sila ang dahilan ng pagpapakamatay ng apo mo? Dahil sinabi sa akin ni Eman ang lahat ng pagdating ko sa bahay nila. Yung Rod ang dahilan kaya naghiwalay sila ng apo ko at nagnobya niya. Kaya ano? Kaya naman tinanong ko siya kung gusto niyang magigante. Binigyan ko siya ng itim na mutya ng aswang. Ano? Ginawa mong aswang ang apo mo? Anong klase kang lola? Ginawa ko yun kasi mahina siya. Ayaw niyang gumante. Ayaw niyang manakit ng iba maski inaapi na siya at niloloko. Kung ganon, ikaw ang pumatay sa apo mo, hindi itong mga kaibigan niya. Hindi ako. Wala akong kasalanan. Ano bang pinagsasabi mo? Bata pa masyado ang apo mo. Hindi kayang tanggapin ng katawan niya ang mutya. At yun ang naging dahilan kung bakit biglang bumagsak ang katawan ng apo mo at namayat ng husto. Dahil yun sa mutya ng aswang. Unti-unti siyang tinutuyo nito. Ramdam ko yung takot ng apo mo dahil sa kakaibang nangyayari sa katawan niya. Hindi yun iyon tinanggap ng katawan niya. Alam mo ba kung bakit?
Huwag kang gagawa ng kwento. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ni Eman. Alam mo bang, nakikita ko si Eman. Ano? Anong sinasabi mo? Walang iya ka. Anong sinasabi mo? Hindi tinanggap ng katawan niya ang mutya dahil mabuting tao ang apo mo. Imbis na makasakit at tanggapin ang pagiging aswang, ay mas pinili niyang kitilin ang sarili niyang buhay. At para na rin, hindi siya sumunod sa maling mga paniniwala mo. Ikaw ang pumatay sa apo mo. Ikaw ang may kasalanan. Tama na. Wala akong ibang sisisihin kundi yung mga batang yan. Mababayad sila. Papatayin ko sila. Tama na ang pagpaparusa. Ibalik mo na ang dating sigla at lakas ng mga batang to. At mangako kang hindi ka na magpapakita sa kanya. Hindi. Kung ganun ay, dapat ka nang mamatay. Gagawin ko yun para lamang mapagaling ang batang ito. Ito na, papatayin na kita! Sandali, maawa ka. Sige na, panalo ka na. Palalayain ko na ang batang ito. Muli akong napasilip nang mapansing tahimik na ulit ang paligid. Nakita kong parang nahihirapang huminga ang anak ko. Binitawan siya ni Katemyong. Napaupo ito muli sa silya. Nagkatinginan kami ni Katemyong. Nawala ng malay ang anak ko. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagising si Boy. Agad siyang pinainom ni Katemyong ng gamot galing sa halamang ugat. Nang matapos ay may ibinigay itong 1 kwintas. Ang sabi niya ay proteksyon daw iyon laban sa mga masasamang elemento tulad ng aswang. Pinahiga naman ng matanda si Boy sa papag at sinimulang hilutin ang katawan nito. Wala pang ilang minuto ay nakatulog muli ang aking anak. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at nilapitan ang dalawa. Agad namang ipinatawag ni Katemyong ang aking asawa at sinabing ilipat daw sa higaan sa labas ang aking anak para doon makapagpahinga at sulitin ang mga araw na hindi niya itinulog. Kami na lang ulit ni Katemyong ang naiwan sa loob at kami ay nag-usap. Magaling na ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya lalapitan na mapaghiganting lola ng kaibigan niya. Salamat, Katemyong. Utang ko sa inyo ang buhay ng anak ko. Wala nga naman. Sa nangyaring ito ay dapat niyong matutunan na kailangan laging maglaan ng oras para makinig sa mga problema ng mga anak niyo. Matuto kayong makinig sa kanila. Tanungin niyo kung ano ang kanilang pinagdadaanan, masama man o maganda. Iisa lang ang buhay ng bawat tao sa mundo, kaya huwag kayong malilingat. Mahalin niyo sila, lalo na yung mga anak ninyo. Iparamdam niyo na anuman ang mangyari ay kakampi niyo sila. Tama po kayo. Minsan talaga nasusubsob ako at aking asawa sa pagtatrabaho. Akala namin sapat na yung maibigay namin lahat ng pangangailangan niya. Pero hindi pa pala. Kaya ingatan niyo ang mga anak niyo at turuan sila ng magandang asal upang hindi na sila matutong magangat ng hindi mabuti sa kapwa nila. Ang paghihigante ay isang laso na unti-unting papatay sa sino mang naghahangad nito. Tama po ang sinabi niyo. Alam kong walang kasalanan ng anak mo sa nangyari sa kaibigan nilang nagpakamatay. Sayang ang batang iyon. Magandang pagpapalaki nila sa batang yon, Katemyong. Pero dahil lamang sa matandang yon ay nasayang lang ang lahat. Kawawa naman ang mga magulang niya. Ay, kaya nga Saka alam ko naman na mabuting kaibigan rin ang anak mo. Opo. Saksi po ako sa naging pagduluksa ng anak ko nang mamatay ang kaibigan niya. Masakit din po sa kanya yung nangyari. Akala ko nga depression lang ang pinagdadaanan niya. Yun pala, inaaswang na siya. Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako naniwala. Kaya mo na. Ang mahalaga ay matuto tayo sa ating pagkakamali at huwag na lang uulit. Salamat po sa paalala. Siya nga po pala. Tanggapin niyo po itong kunting donasyon ko po sa inyo.
Pasasalamat ko na po yan sa tulong at paggamot sa anak ko. Ay nako, wag na. Mapagaling ko lang ang pasyente ko Masaya na ako. Sapat ng kabayaran yung ngiti niyong mag-ina. Ay, kung ganun ay, maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Ay, mabuti at hindi paakyat sa langit. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makitang payapang natutulog ang aking anak. Tinabihan ko siya at pinagmasdan ang maamo niyang mukha. Labis-labis na pasakit ang kanyang pinagdaanan. Nakita ko rin ang kapayapaan sa mukha ng aking asawa. Matindi rin kasi ang pag-aalala nito sa nag-iisa naming anak. Makalipas lamang ang 2 oras ay nagising si Boy. Agad na parang may hinahanap ang kanyang mga mata. Anak, wala na siya. Magaling ka na. Talaga po, inay. Totoo nga. Hindi ko na po siya nakikita. Noon ko lang nakita ang labis na galak sa mukha ng aking anak. Wala na nga ang kinatatakutan niyang aswang sa kanyang bawat paggising. Nang ayos na ang lahat ay nagpaalam na rin kami kay Katemyong at sa kanyang mga kasama. Sinabi naming papayuhan namin ang ina ni Rod na dalhin kay Katemyong agad-agad. Sumang-ayon naman ang matandang albularyo. Inabot na kami ng gabi sa aming pag-uwi. Pagpasok pa lang namin sa baryo ay agad naming pinuntahan ang bahay nila Rod. Pero masamang balita ang sumalubong sa amin. Patay na ang kaibigan ng aking anak na si Rod. Naabutan raw itong wala ng buhay sa ibabaw ng kanyang kama. Mulat ang parehong mga mata. Nang hinayang kami sa buhay na iyon ni Rod, sayang at di na siya umabot. Balak pa naman sana naming sabihin sa magulang niya ang tungkol sa magaling na manggagamot. Muli, pinaandar na namin ang aming tricycle hanggang sa marating namin ang aming bahay. Pero bago pa man kami makababa ng sasakyan ay may narinig kaming malakas na pagaspas ng parang isang malaking ibon. Napatingin kami sa itaas nang makababa kaming mag-asawa. Ngunit wala kaming nakita. Nagmura naman na nagmura ang aking asawa dahil alam naming mayroong nakamasid sa amin na hindi namin nakikita at kilala na namin kung sino iyon. Mukhang ayaw pa rin niyang lubayan ang aming anak. Lumitaw sa aming harapan ang isang aswang na may malalapad na pakpak. Nanlilisik ang mga mata nito na parang nagbabaga. Galit na galit itong nakatitig sa sasakyan namin. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Puntirya niya ang anak naming nasa loob ng tricycle. Lumipad pataas ang manananggal para bumuelo. Ginamit kong pagkakataong iyon para tabihan ang anak ko na noon ay gising na at pababa na sana ng sasakyan. Napatingala ito at ganun na lamang ang takot niya nang makita niya ang aswang. Agad kong niyakap ang anak ko at inilabas ang kwintas niyang suot na ibinigay ni Katemyong. Ang kwintas na may palamuti ng mutya ng pangil ng buhaya. Tumigil sa pagsugod ang aswang nang makita niya ito. Kinuha naman ng asawa ko ang itak at sinubukang tagain ang anino nito. Tinamaan ang anino sa parting pakpak nito kaya nahulog ang manananggal at nagpagulong-gulong ito sa lupa. Pero bago pa man namin malapitan ay agad din itong nakabawi ng kanyang lakas at nakalipad ito papalayo. Kinabukasan ay maaliwalas na ang mukha ng anak ko. Masarap na raw ang naging tulog niya
at naging maayos ang kanyang naging paggising. Sabi pa nga niya ay mayroon siyang magandang panaginip. Malaking pasasalamat namin sa Diyos, Kuya Bari, dahil sa wakas ay tuluyan na ngang gumaling ang aking anak. Nang tanghali ay hiniling naman ni Boy na dalawin namin ang burol ng kanyang kaibigang si Rod. Inabutan namin doon ang napakaraming tao. Kabilang na dito ang mga magulang ni Eman. Nakikiramay din sila sa pamilya ni Rod. Ngunit ang hindi namin inaasahan ay nung makita ko ang katabing matandang babae ng ina ni Eman. Tinanong ko yung babae kung sino yung kasama nila. Sabi niya ay nanay niya iyon na nagbabakasyon sa kanila. Tinitigan ko ang matanda. May sugat ito sa mukha. Katulad nung ginawang sugat ni Katemyong sa mukha ng aking anak noong ginagamot niya, na agad din namang nawala pagkatapos itong lisanin nung sumanib sa kanya. Hindi kayang makipagtitigan sa akin nung matandang iyon. Sigurado ako, siya yung matandang dahilan ng paghihirap ng anak ko. Agad na kaming umalis sa burol para maiwasan ang nagbabadyang gulo. Hanggat kaya ko pang magtimpi, Kuya Bari, ay gagawin ko. Nang mailibing ang kaibigan ng aking anak, ay nakita namin ng aking asawa na hindi dumalo ang pamilya nila Eman. Nang pauwi na kami ay nadaanan namin ang kanilang bahay. Abala pala ang mga ito. May mga bitbit silang mga gamit at isinasakay ito sa isang jeep noon. Inihinto naman namin ang tricycle sa kanilang tapat at binati ko sila. Sinabi ni Edith na pauwi na raw ang nanay niya kaya hindi na sila nakadalo pa sa libing. Binati rin kami ng matanda at tila nagpahaging ito sa amin. Sabi niya, maswerte daw kami dahil buhay ang aming anak. Hindi na namin iyon pinatulan, lalo at alam na naming hinding-hindi na niya magagambala pa si Boy dahil sa mutya na sa palagay ko ay kinatatakutan niya. Isa pa ay pabalik na rin naman ito sa lugar na pinanggalingan niya. Sinabi ko na lamang na salamat sa Diyos dahil nilayo niya sa kapahamakan ang aking anak. At sinabi kong sana wag nang danasin ng iba ang nangyari sa magkakaibigan. Wag na kako sana babalik yung malas at napatitig ako sa nakayukong matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinaandar na rin ng asawa ko ang kanyang tricycle nang maramdamang nagkakaroon na ng tensyon ang aming naging pag-uusap. Magmula noon, hindi na kami lumapit o nakipag-usap sa pamilyang iyon dahil hindi ko naman alam kung meron pa ba silang itinatago. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking ibabahaging kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng inyong programa ang aming karanasan sa kamay ng dayong aswang. Lubos na gumagalang, Elvira. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ramil. Nasa 55 taong gulang na ngayon at nakatira dito sa probinsya sa Laguna. Mayroon po akong isang nakakatakot na karanasan na nais ko pong ibahagi sa inyo. Ito po ay nangyari nang minsang nagpunta po ako sa Baguio. Tandang-tanda ko pa ang taon, 1993. 25 taong gulang ako nang sumama ako sa isang malayong kamag-anak namin na si Uncle Lori sa Baguio, kung saan nagtatrabaho siya sa isa sa mga lugar doon. Naging magkasama kami ni Uncle Lori
sa pinagtatrabahuhan niya bilang isang pahinante ng truck ng mga gulay at prutas na idinideliver po sa mga pamilihan matapos niya akong ipakilala sa kanyang amo at ipasok doon. Mahigit 1 taon na ako sa pinagtatrabahuhan namin nang makabili ng dagdag na truck ang amo namin. Kung kaya't kinailangan din na magdagdag ng tauhan. Noon ko nakilala ang mga naging kaibigan ko na sina Badong, Lupe at Sakso. Sila ang mga bagong kasamahan namin sa trabaho. Mababait naman po ang mga bago naming kasama. Sa umpisa pa lang, naging magaan na ang loob ko sa kanila. Habang bumibilang ang mga araw na nakakasama namin sila, lalo akong nagiging malapit sa kanilang tatlo, lalong-lalo na kay Badong. Sa katunayan po, Kuya Bari, may ilang ulit na rin akong nakabisita sa tahanan nila at noon ko nalaman na sa lugar din na iyon nakatira sina Sakso at Lupe. Hanggang sa isang minsan, kinumbida ako ni Badong na sumama sa kanila sa kaarawan ng kanyang lolo na gaganapin daw sa bahay mismo ng lolo niya sa may tuba. Hindi pa man sumapit ang araw ng lakad namin ni Badong, nagpaalam na ako kay Uncle Lori. Ngunit pinagtaka ko ang hindi niya pagpayag na sumama kina Badong. Anya, hindi raw maganda ang pakiramdam niya sa 3 kasamahan namin sa trabaho. Simula pa lang daw, may duda na raw siya sa pagkatao ng mga ito. Bukod doon, mahigpit din niya akong pinagsabihan na huwag masyadong magtitiwala agad sa mga taong hindi ko pa lubos nakakilala. Hanggang sa dumating ang araw na lakad namin ni Badong. Dahil sa hindi nga ako pinayagan ni Uncle, patakas akong umalis sa boarding house na tinutuluyan namin. Nang mga oras na iyon, nag-uumpisa pa lang magbukang liwayway. Kailangan ko kasing siguraduhing natutulog pa si Uncle. Pagkarating ko sa bahay ni Badong, agad na rin kaming lumakad. May naarkilang sasakyan ang tatay ni Badong kaya hindi kami mahihirapan sa pagbabiyahe. Habang kami ay nasa daan, nakaramdam ako bigla ng antok. Sanay naman akong nagigising ng maaga, pero sa pagkakataong iyon, pakiramdam ko parang ako'y idinuduyan. Naengganyo akong pumikit hanggang tuluyan akong nakatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Papungas-pungas akong nagising para lang pagkatapos ay magtaka at mapatanong sa aking sarili. Nasaan na kami at bakit ako nakagapos? Sa pagkakatanda ko, maaga pa kaming umalis sa bahay ni Badong pero nang mga sandaling iyon, madilim na ang paligid. Tanda ng kundi malayong lugar ang pinuntahan namin, maari talagang napahaba ang tulog ko. Kinakabahan man, pinilit kong mag-isip kung ano talaga ang nangyari. Hindi kaya nakidnap kami ng masasamang loob? Ngunit nasaan ang mga kasama ko? Bakit ako lang ang nakagapos doon? Maya-maya, biglang may gumuhit na liwanag sa kinaroroonan ko at iniluwa mula roon ang isang lalaki na kahit madilim ay nakilala ko. Si Sakso. Agad akong napatanong sa kanya kung ano ang nangyari. Bakit ako nakatali? Naramdaman kong lumapit siya sa akin at bumulong nang wag daw akong maingay at baka may makarinig sa amin. Kumalma lang daw ako at sumunod sa kanya. Dali-dali niyang inalis ang lubid na nakatali sa mga paa at kamay ko, Kuya Bari. Ramdam ko ang pagkakaputol ng mga iyon kaya nasiguro kong patalim ang ginamit niya roon. Hinawakan niya ako sa braso at hinila. Sumunod lang ako at tahimik na nakikiramdam.
Bagamat kinakabahan sa mga susunod na mangyayari, pinilit ko ang kumalma at maging alerto na lamang. Sumipat muna si Sakso sa labas ng pinto bago kami tuluyang lumabas sa kinaroroonan namin. Napagtanto kong nasa isang kubo pala kami. Hila pa rin niya ang kamay ko at nagpapatianod lang ako kung saan niya ako dadalhin. Kagaya sa loob ng kubo, madilim din sa labas. Marami akong katanungan sa isip pero hindi ko magawang tanungin si Sakso dahil napansin ko ang pananahimik niya at tila nagpipigil ng hininga habang patago-tago at patakbo-takbo kami. Ilang sandali kami sa ganoong sitwasyon hanggang sa huminto kami sa isang malaki at malapad na puno. Maya-maya'y nagsalita siya. Sinabing umalis na ako sa lugar na iyon. Mayroon siyang itinuturo na daan. Tumbukin ko lang daw iyon at wag na akong titigil sa pagtakbo hanggat hindi ko natatawid ang ilog. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kung makakalabas daw ako ng buhay roon, wag na raw akong babalik sa trabaho namin kung ayaw ko raw balikan ako nila Badong. Lalo akong naguguluhan sa sinabing iyon ni Sakso kaya noon ko na siya tinanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Ang sabi niya, sina Badong daw at ang pamilya nito ay angkan ng mga aswang na kung tawagin ay danag. Sila raw ang huling angkan ng mga danag sa kanilang tribo na naninirahan doon sa Baguio. Sa mga panahong iyon, Kuya Bari, kakaunti na ang mga uri nila kaya naman nambibiktima at nanghahawa sila ng mga tao para dumami sila ulit. Sa narinig kong iyon, parang ayaw ko pang maniwala. Marami pa sana akong gustong itanong kay Sakso pero ipinagtatabuyan na niya ako. Kailangan ko na raw makaalis doon bago malaman nila Badong na nakatakas ako. Pilit ko sanang isasama si Sakso dahil kung mga aswang nga sila Badong at ang mga pamilya nito, bakit pa siya mananatili roon? May ilang sandaling tumitig sa akin si Sakso at unti-unting nagbago ang kanyang hitsura. Humaba ang kanyang mga tenga. Pumula ang mga mata. Naging matutulis din at humahaba ang mga ngipin. Agad akong napaatras sa takot sa kaharap kong si Sakso. Hindi ako makapaniwalang isa rin siya sa mga kauri ni Badong. Nagpakaripas ako ng takbo at halos nagkandada pa ako sa paglayo roon. Tinumbo ko ang daan at hindi ko magawang lumingon sa takot. Abot ang aking paghinga at paghingal. Pakiramdam ko rin ay mawawala na ako ng malay sa pagod. Ngunit sa tuwing maiisip ko kung anuman ang maaaring mangyari sa akin kapag naabutan ako nila Badong, mas nanaig sa akin ang takot. Nabuhayan ako ng pag-asa nang makarinig ako ng malakas na busina ng sasakyan. Noon ko napagtanto na nasa kalsada na pala ako. Huminto iyon sa tabi ko at inalok akong sumabay na sa kanila. Noong una, natigilan pa ako at nag-aalangan kung sasakay ba ako o hindi. Nag-alala kasi akong bigla na baka mga aswang din ang mga sakay ng truck na iyon. Pero biglang nagsalita ang driver nang wag daw akong mag-alala dahil hindi sila mga aswang. Kaya nakumbinsi na rin akong sumabay sa kanila. Habang nasa biyahe kami,
buong oras lang akong tahimik at nakikiramdam. Hindi mawala-wala ang kaba at takot ko hanggang makarating kami sa may bayan sa mismong pamilihan. Noon ako nakahinga ng maluwag at labis-labis na nagpapasalamat sa driver at mga kasamahan nito ng sinakyang kong truck. Hating gabi pa noon, Kuya Bari, nang makarating ako sa boarding house na tinutuluyan namin ni Uncle Lori. Nabigla pa nga si Uncle pagkakita niya sa akin. Noon ko lang din napansin na ang dumi ko pala dahil puro putik ang suot kong damit at ang mga braso at paa ko. Agad kong ikinuwento kay Uncle ang nangyari at napapailing na lang siya habang nakikinig sa akin. Ang sabi niya, matagal na raw siyang may kutob na hindi ordinaryong mga tao, sina Badong, Lupe at Sakso, dahil kakaiba raw ang mga mata ng mga ito. Iyon bang malabo o madilim na hindi naman daw mapapansin kung hindi mo tititigan? Sa tagal daw niya sa Baguio, hindi raw lingid sa kanya ang mga kwento-kwento tungkol sa mga danag dahil may dati raw siyang kaibigan na kabilang mismo sa tribo nito. Sadyang lihim daw ang tribong iyon at walang sino mang nakakaalam kung saan iyon matatagpuan sa Baguio maliban sa mga nakarating na roon. Madalas, mga hayop lang daw ang binibiktima ng mga ito, pero may pagkakataong sumasalakay rin ito sa mga tao. Ang iba raw ay sinisipsip ng mga ito ang dugo ng kanilang biktima hanggang ito ay masaid at ang iba naman ay dinudukot nila upang gawing kauri nila. Sabi pa nga sa akin ni Uncle, maswerte daw ako at nakalabas ako sa teritoryo ng mga danag nang walang masamang nangyari sa akin. Wala raw kasing nakakalabas sa lugar na iyon ng ligtas o hindi nahahawahan ng pagiging aswang. Kinabukasan din ay inihatid ako ni Uncle pabalik sa Laguna. Bumalik pa rin si Uncle Lori sa aming trabaho. Anya, wala naman daw siyang dapat ikatakot kina Badong dahil marami daw siyang alam na pangontra o panlaban sa mga ito. Simula nga noon, hindi na ako bumalik pa ng Baguio. Naging trauma na sa akin ang naging karanasan ko sa lugar na iyon, Kuya Bari. Minsan nga, napapaisip pa rin ako kung bakit ako pinatakas ni Sakso. Gayong kauri din naman pala siya ni Badong. Mayroon ba siyang gustong ipahiwatig sa akin? Baka hindi na rin niya nagugustuhan ang kanilang ginagawa, kaya niya ako pinatakas. Noong nakatulog ako ng matagal, pilit kong iniisip na baka may pinainom sa akin bago kami bumiyahe. Hindi ko na matandaan, pero talagang takang-taka ako kung bakit ganoon katagal at hindi ko man lang naramdaman ang paggapos nila sa akin. Mayroon kaya silang ginawang hipnotismo o ritual para mawalan ako ng malay ng ganoon katagal? Ganun pa man, Kuya Bari, ipinagpapasalamat ko pa rin ang ginawa sa aking pagliligtas ni Sakso. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko na nakasama pa muli ang aking pamilya. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan na muntikan ng kumitil sa aking buhay dahil sa katigasan ng ulo ko at hindi sa pagsunod sa uncle ko at dahil sa pagtitiwala sa mga taong hindi ko pa ganoon kakilala. Hindi ko po malilimutan ang lugar na iyon. Isang kahindik-hindik at nakakatakot na lugar sa isang nakatagong tribo doon sa Baguio. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili niyo rin basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Ramil. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Masugid na tagapakinig po ako ng inyong channel, kung kaya naisip ko pong magbahagi sa inyo
ng kwentong aswang na naranasan po ng aming pamilya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tricia. Nangyari po ang karanasan naming ito nang mamatay po ang aking lola Pasita sa probinsya. Dahil doon ay nagsiuwian po ang mga kapatid ng aking ina at maging kami na rin po. Hindi pa nga kami makapaniwala noong nang maibalita sa aming wala na ang aking lola. Dahil nang huli namin siyang makausap ni mama sa telepono ay napakasigla pa nito. Nang nakaburol na si Lola Pasita, maraming tao ang pumunta upang magsugal. Ang iba ay nakikipag-usap pa nga kina mama at sa mga tiyahin at tiyuhin ko tungkol sa pagkamatay ni Lola. Marami rin sa kanila ang hindi makapaniwala sa biglaang pagkamatay nito. Wala namang kasing malubhang sakit si Lola at napakalakas pa ng kanyang katawan. Marami ang nagsasabi na marahil ay may kakaibang nangyari rito kung kaya ganoon ang kinahitnan. Hindi ko naman alam kung ano ang tinutukoy ng mga kapitbahay nila Lola, subalit nang makarinig ako ng tungkol sa aswang ay tila kinilabutan ako. Nag-uusap sina mama at mga kapatid nito. Kami naman ng aking mga pinsan ay nainip sa pakikinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Dahil doon ay nagpasya kaming lumabas ng bahay upang mag-aliw na rin. Hindi naman tumanggi ang mga ito. Pinagsabihan na lamang kami na huwag masyadong magpakalayo-layo dahil baka anong mangyari sa aming magpipinsan. Tanging pagtango na lamang ang aming nagawa. Nang nasa labas na kami ay napagpasya naming pumunta sa isang mahabang upuang kahoy na nasa ilalim ng puno ng mangga. Hindi naman gaanong malayo ang parting iyon sa bahay nila Lola Pasita. Doon kami tumambay habang nagkikwentuhan. Mga ilang minuto na rin kaming nakaupo roon nang magsimula akong makaramdam ng kakaiba. Bigla na lang nanindig ang aking mga balahibo sa hindi ko malamang dahilan. Hindi na muna ako nagpahalata sa aking mga pinsan at baka matakot pa ang mga ito. Nagpatuloy pa rin kami sa aming pagkukwentuhan, subalit ako naman ay nagmamatsyag na sa aming paligid. Walang ano-ano ay nagpalinga-linga ang isa sa mga pinsan ko. Dala ng kuryosidad kung bakit nga ginawa iyon ay napatanong ako sa kanya. "Insan, ano bang problema?" Napatingin naman siya sa akin, ngunit hindi pa nakasagot kaagad. Napatingin na tuloy ang tatlong pinsan namin sa kanya. Bali, 5 kaming naroroon. Hindi ko alam, pero bigla akong nakaramdam ng kaba sa ikinikilos nito. Maya-maya pa ay nagsalita na rin siya. Ayon kasi sa mga tao sa lugar nila Lola, sunod-sunod na gabi na silang nakakarinig ng mga paghuni ng tiktik sa kanilang paligid. Iyon daw ay bago namatay si Lola, kung kaya posibleng inaswang din daw ito. Ang hindi lang maintindihan ng mga kapitbahay nila ay kung bakit siya pa. Gayun marami namang kapitbahay nila na may malubhang sakit kumpara kay Lola. Subalit kahit ganoon naman ang sinasabi ng mga tao ay hindi naman naniniwala si Mama at maging ang mga kapatid nito.
Ang tanging nasabi lang nila ay baka oras na talaga ni Lola kung kaya ganoon na lamang ang nangyari sa kanya. Binaliwala na lamang iyon nila Mama. Wala ba kayong nararamdamang kakaiba? Para kasing may nanonood sa atin na hindi natin nakikita. Seryosong wika pa nito. Dahil sa sinabi niya ay napatayo naman ang 3 kong pinsan. Nagsalita pa nga ang mga ito na huwag silang takutin. Hindi pa rin nawawala ang pagiging seryoso sa mukha ng pinsang kong iyon. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at sinabing hindi lamang siya ang may ganoong pakiramdam. Napatingin naman sila sa akin nang sabihin ko iyon. Ilang sandali pa ay bigla na lamang kaming nakaamoy ng mabahong amoy na animoy parang dumi ng manok na hindi namin maintindihan. Sinundan pa iyon ng amoy ng tiangaw. Hindi lingid sa aming kaalaman ang tungkol sa bagay na iyon na maaaring may aswang sa paligid kapag ganoon. Dahil sa takot na aming nararamdaman ay nagpasya na kaming bumalik sa bahay ni Lola. Nagtaka pa nga ang aming mga magulang kung bakit bumalik kaagad kami, ngunit wala namang kaming sinabi sa mga ito tungkol sa nangyari sa amin. Ang tanging sabi lang namin ay sa kwarto na lang kami magpapahinga dahil nakaramdam kami ng antok at pagod. Napatango na lamang ang mga ito at hinayaan kaming magpahinga sa silid. Ang mga unang gabi ng burol ni Lola, wala namang kaming kakaibang naging karanasan. Subalit nang humantong na sa 5 araw na nakaburol siya ay may nangyaring hindi namin inaasahan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang gabing iyon ay maraming taong nagsusugal. Kami namang magpipinsan kasama rin ang aming mga ina ay nasa loob lamang ng bahay. Nakaupo kami sa mga upuang ilang dipa ang layo mula sa kabaong ni Lola. Nang nasa silid na kami ay pinagkwentuhan namin ang tungkol sa nangyari sa amin sa labas. Nasabi ko rin sa aking mga pinsan na marami ang nagsasabing posibleng may kinalaman ang aswang sa pagkamatay ng aming Lola Pasita. Hindi naman sila naniwala kung kaya hindi ako nagpumilit pa dahil maski ako ay nagdadalawang isip na paniwalaan ang bagay na iyon. Makalipas ang mahigit 20 minutos na nasa silid kami ay nagpasya akong lumabas doon. Nakaramdam kasi ako ng pagkauhaw kung kaya nagpasya akong uminom na muna ng tubig doon sa kusina. Pagkalabas ko ng silid namin ay wala na sa kanilang pwesto sina Mama. Napasilip pa ako sa labas ng bahay at nakitang nasa labas na nga ang mga ito at sumali na rin sa mga nagsusugal. Ipinagpatuloy ko naman ang aking planong pagpunta sa kusina upang uminom. Akmang maglalakad na sana ako patungo sa kusina nang mapalingon ako sa bintana kung saan medyo malapit ang kabaong ni Lola. Medyo hindi kasi nakaayos ang kurtina noon, dahilan para makita ang nasa labas nito. Laking pagtataka ko dahil mukhang walang nakakapansin
ng bagay na iyon. Hindi na ako nagdalawang isip na maglakad patungo rito upang sana ay ayusin ang kurtina. Malapit na sana ako. 5 hakbang na lang, ngunit napatigil ako. Halos manginig ako sa takot nang may makita ako roon. Hindi ko alam kung dala lang ba iyon ng antok ko o pagod dahil nakikita ko si Lola Pasita ang nakatayo roon. Kinusot ko pa nga ang aking mga mata at muling tiningnan ang bintana kung saan nakatayo sa labas nito si Lola, ngunit hindi ito nawala roon. Nakatitig pa ito sa akin na animoy may gustong sabihin. Takot man ng mga sandaling iyon ay sinubukan kong tingnan ang kabaong ni Lola upang tingnan kung naroroon ang katawan nito. Binalot na talaga ng takot ang buong sistema ko nang makitang nakahiga pa rin doon si Lola. Subalit nang lingunin ko ang bintana ay nakita kong nakatayo siya roon. Ilang sandali pa ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad. Hindi ko naman alam kung bakit nagsimula na rin ako sa paghakbang. Hindi ko maunawaan kung bakit lumabas ako ng bahay at sinusubukang sundan ang nakita kong kamukha ni Lola Pasita. Takot man ako ay mas nakaramdam ako ng pangungulila sa kanya. Napahinto na sa kanyang paglalakad ang kamukha ni Lola Pasita, kung kaya napahinto rin ako. Napagtanto ko rin noon na malapit na rin ako. Nakatitig na ito sa akin. Ilang metro lang ang layo namin sa isa't isa. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa akin. Gayong alam kong imposibleng si Lola nga iyon. Nasa ganoong sitwasyon kaming dalawa nang mapatingin ako sa paa nito. Nanindig ang buong balahibo sa aking katawan at halos lumutang ako sa ere dahil sa nakita kong nakaangat sa ere ang paa nito. Magsisimula na sana ako sa paghakbang palayo rito, subalit nakita kong nagsisimula ng magbago ang anyo nito. Mula sa pagiging kamukha ni Lola ay unti-unting nag-iiba ang mukha nito. Nagsimula na ring magbago ang mga kamay at paa nito. Gusto ko na sanang sumigaw ng mga oras na iyon, subalit pakiramdam ko ay sumasakit ang aking lalamunan. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakita ko na ang buong anyo nito. Ang mukha at katawan ni Lola na ginaya nito ay nawala at napalitan ng maitim at mabalahibong balat. Ang mukha nito ay ganoon din, naging kulubot. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa aking kinaroroonan habang kitang-kita sa mukha nito ang malapad na ngisi. Ngisi na tila nagtagumpay ito sa kanyang plano. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga oras na iyon, kung kaya napapikit na lamang ako. Nagdasal na sana ay may makakita sa akin sa parting iyon ng mga oras na iyon. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga pagyabag na papalapit sa akin. Walang ano-ano ay biglang may humawak sa nanginginig kong mga kamay, dahilan para mapasigaw ako. Narinig ko namang nagsalita ito at tila nataranta dahil sa aking pagsigaw. Laking pasasalamat ko na lamang dahil ang pinsan ko pala iyon.
Napayakap ako rito, dahilan para magtaka siya. Nagpalinga-linga ako, ngunit hindi ko na nakita pa ang nilalang na iyon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at inaya siyang bumalik na lamang sa loob ng bahay. Tinanong pa ako nito kung bakit naroroon ako, ngunit hindi muna ako nagsalita. Pinagsabihan ko siyang sa loob ng bahay ko ikikwento ang lahat ng nangyari na kaagad naman niyang tinanguhan. Noong nasa loob na kami ay ikinuwento ko sa mga pinsan ko at maging kina mama ang nangyari sa akin. Napailing na lamang sila dahil marahil ay aswang ang nilalang na iyon. Ang sabi pa nga sa akin ng aking ina ay lahat daw ay gagawin ng nilalang na iyon para lamang may mabiktima. Pinaalalahanan naman kami na huwag basta-bastang magpapadala sa mga ganoon at huwag tumingin sa mga mata ng mga nilalang na iyon dahil kaya nilang pasunurin ang mga bibiktimahin nila sa pamamagitan ng paghihipnotismo. Napaisip rin ako na marahil ay iyon ang nangyari sa akin. Mabuti na lamang at naisipan ng pinsan kong hanapin ako dahil ilang minuto na raw ay hindi pa ako bumabalik sa aming silid. Hanggang sa mailibing si Lola ay hindi na naulit ang nangyari ng gabing iyon. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kung saan nakaharap ko ang isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Trisha. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.